Naramdaman mo na bang parang bihag ka ng negatibong pag-iisip? Yung tinig sa loob mo na patuloy na nagpapaalala ng iyong mga kabiguan, takot at kawalan ng kumpiyansa. At kung sabihin ko sa iyo na may isang lihim sa Biblia na kayang palayain ka mula sa kulungang ito ng iyong isipan. Isang kapangyarihan na kakaunti lang ang nakakaalam. Ngunit kung maisa sa buhay mo ito, maaari nitong baguhin ang iyong isipan at ang iyong buhay magpakailanman. Iniwan na ng Diyos ang landas para mapagtagumpayan natin ang labang ito. Isang laban na hindi natin nakikita, ngunit patuloy na humahadlang sa ating pananampalataya, nagpapahina sa atin at pumipigil sa ating mabuhay ng ganap. Ngunit bakit maraming tao ang nananatiling bihag ng panghihina ng loob at pagdududa? May kaaway bang nasa likod ng mga pag-iisip na ito? O kaya naman, mali lang ba ang paraan ng ating paghubog sa ating isipan? Sa susunod na ilang minuto, maiintindihan mo ang isang malalim at makapangyarihang katotohanan. Ayaw ng Diyos na manatili kang alipin ng negatibidad at ang kanyang salita ang may hawak ng susi upang palayain ang iyong isipan at maibalik ang iyong kapayapaan. Kung tatapusin mo ang panunood ng video na ito, matutuklasan mo ang isang makapangyarihang spiritual na prinsipyo na maaring magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Bago tayo magsimula sa pag-aaral na ito, nais kong iwan mo sa mga komento ang pahayag na ito. Ang aking isipan ay kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagsulat nito, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya at pinatitibay ang iyong pangako sa Diyos. At higit pa riyan, kapag nilike mo ang video na ito, tinutulungan mo ang mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangang mapalaya mula sa negatibong pag-iisip. Binabati kita sa iyong pananampalataya. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya na naghahangad ng pagbabago at paglago sa espiritual na buhay. At tandaan mo ito, maraming tao ang gumagamit ng ganitong mga video bilang kanilang gabay sa pananampalataya dahil hindi lahat ay may simbahan na malapit sa kanila. Kaya mahalagang makiisa ka sa pamamagitan ng pagkomento at pagbabahagi ng video na ito. At bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa iyo na ang pangalawang huling bahagi ng video na ito ay maaaring naglalaman ng susi para sa pagpapala sa iyong buhay. Kaya siguraduhin mong hindi mo lalampasan ang anumang bahagi. Halika, sumisid tayo ng malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tuklasin kung paano niya tayo tinuturuan na alisin ang negatibong pag-iisip. Ang hindi nakikitang laban sa isipan ng tao ay isang larangan ng labanan. Araw-araw, libu-libong kaisipan ang dumadaan sa ating isipan at marami sa mga ito ay negatibo. Mga kaisipan ng takot, pagkakasala, pagkabalisa at panghihina ng loob ang dumarating ng hindi natin namamalayan. Ngunit bakit ito nangyayari? Isa ba itong natural na reaksyon ng ating utak o may espiritual na aspeto sa labanang ito? Itinuturo ng Biblia na ang ating mga kaisipan ang humuhubog sa direksyon ng ating buhay. Alam ito ng kaaway, kaya't sinusubukan niyang magtanim ng binhi ng pagdududa at pesimismo sa ating isipan. Hindi niya kailangang umatake ng pisikal kung kaya niyang pahintuin tayo sa pamamagitan ng panloob na takot at kawalan ng pag-asa. Kapag napaniwala kanyang wala kang halaga, na hindi ka mahalaga sa Diyos, o na walang solusyon ang iyong mga problema, panalo na siya nang hindi man lang kailangang kumilos. Ngunit narito ang isang makapangyarihang katotohanan na dapat nating maunawaan. Binigyan tayo ng Diyos ng awtoridad upang mapagtagumpayan ang labang ito. Ibinigay niya sa atin ang mga sandatang espiritual upang wasakin ang mga kuta ng maling pag-iisip at mapalaya tayo mula sa pagkaalipin sa mga negatibong kaisipan. Natyan ang estratehiya ng kaaway. Ang tahimik na panlilinlangang dyablo ay hindi kailangang sumigaw sa iyong tainga.
Bumubulong siya, nagtatanim siya ng maliliit na pagdududa, mga kaisipang tila makatwiran at lohikal. Napansin mo na ba kung paano sa maraming pagkakataon tila makatotohanan ang isang negatibong kaisipan? Wala nang saysay ang panalangin, walang nagbabago sa buhay ko. Baka abala ang Diyos sa mas mahahalagang bagay. Palagi kong nasisira ang lahat, hindi ako sapat. Mukhang wala namang masama sa mga kaisipang ito. Pero ang totoo, mga patibong ang mga ito na hindi natin nakikita. Unti-unti nilang nilalason ang ating pananampalataya parang isang patak ng tubig na sa paulit-ulit na pagbagsak ay bumubutas ng bato. Binalaan tayo ni Jesus na ang dyablo ay ama ng kasinungalingan, Juan 8:24. Ang kanyang estratehiya ay baluktutin ang katotohanan upang mapaniwala tayo sa kasinungalingan. Kung paano niya nilinlang si Eva sa hardin ng Eden, ganon din niya sinisikap na baluktutin ang tinig ng Diyos sa iyong isipan. Ngunit narito ang magandang balita. Mas makapangyarihan ang katotohanan ng Diyos kaysa sa anumang kasinungalingan ng kaaway. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, madali nating natutukoy at nasisira ang mga panlilinlang na gustong ipataw sa atin. Doduri, ang kapangyarihan ng pagbabago ng kaisipan. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagbabago ng isip ay simpleng bagay lamang ng lakas ng loob. Ngunit ayon sa Biblia, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating isipan. Sa Roma 12:2, sinasabi, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Pansinin na ang pagbabago ay nagaganap kapag ang ating isip ay binabago. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pag-iisip ng positibo, kundi tungkol sa pagre-reprograma ng ating isipan ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kung nais mong alisin ang negatibong pag-iisip, hindi sapat na subukan lamang itong huwag pansinin. Dapat mong palitan ang mga maling kaisipan ng katotohanang nakabatay sa salita ng Diyos. Ang isipan ay katulad ng isang hardin. Kapag hindi mo ito tinamnan ng mabubuting binhi, automatikong tutubo roon ang mga damo. Ganito rin ang nangyayari sa ating isipan. Kapag hindi natin ito pinupuno ng katotohanan ng Diyos, ang negatibong kaisipan ang siyang maghahari. Ang pagbabagong ito ay hindi isang beses lang na proseso. Tulad ng ating pangangatawan na kailangang araw-araw na pakainin, ang ating isipan ay dapat din nating araw-araw na palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At Rishi, ang kapangyarihan ng mga salitang ating binibigkas, napansin mo na ba kung paano nakakaapekto sa iyong emosyon ang mga salitang iyong binabanggit? Kapag paulit-ulit mong inuulit ang isang negatibong pahayag, unti-unti itong nagiging bahagi ng iyong paniniwala. Sinasabi sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig nito ay kakain ng kanyang bunga. Kung may kapangyarihan ang ating mga salita, nangangahulugan ito na maaari nitong palakasin ang negatibong kaisipan o wasakin ito. Ano ang madalas mong sinasabi tungkol sa iyong sarili? Mga salitang may pag-asa ba o pananalitang puno ng kawalan ng pag-asa? Magsimula kang baguhin ang paraan ng iyong pagsasalita. Sa halip na sabihin, "Hindi ko kaya," sabihin, "Lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Sa halip na sabihin, "Ako ay isang bigo," sabihin, "Ako ay higit pa sa nagtatagumpay kay Kristo Jesus." Sa halip na sabihin, "Nakalimutan na ako ng Diyos," sabihin, "Hindi niya ako iiwan ni pababayaan." Tandaan, ang iyong mga salita ay mga binhi. Kapag nagtanim ka ng mga pananalita ng buhay, aani ka ng isang isipan na matibay at puno ng pananampalataya. Pananatilihing protektado ang isipan ngayong nauunawaan natin ang estratehiya
ng kaaway at ang kapangyarihan ng pagbabago ng isipan, kailangan nating matutunang protektahan ang ating isipan mula sa mga bagong pag-atake. Filipos 4.8 ang naglalaman ng isang mahalagang prinsipyo. Sa wakas, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang marangal, anumang matuwid, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kapuri-puri, kung may anumang mabuti o karapat-dapat purihin, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Bago mo tanggapin ang isang kaisipan, tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba ito? Ito ba ay magpapatibay ng aking pananampalataya o sisira nito? Nakalulugod ba ito sa Diyos? Kung ang sagot ay hindi, huwag mong tanggapin ang kaisipang iyon. May kapangyarihan kang palayasin ang anumang hindi mula sa Diyos, no? Ang presensya ng Diyos bilang depensa ng isipan panghuli, ang pinakamalakas na sandata laban sa negatibong kaisipan ay ang presensya ng Diyos. Kapag ang iyong isipan ay punong-puno ng kanyang espiritu, hindi ito matitinag ng anumang atake. Kapag ikaw ay malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pag-aaral ng kanyang salita, ang iyong isipan ay magiging matibay at matatag. Kaya araw-araw, hanapin mo ang Diyos. Gawin mong kanlungan ang kanyang presensya at matutuklasan mo ang kapayapaang hindi kayang sirain ng anumang negatibong kaisipan. Uga epekto ng mga isipin sa iyong realidad. Na isip mo na ba kung paano naaapektuhan ng iyong mga isipin ang iyong buhay? Ang paraan ng iyong pag-iisip ay direktang nakakaapekto sa iyong emosyon, sa iyong mga aksyon at maging sa iyong hinaharap. Kung ang iyong isipan ay puno ng pagdududa at takot, ito rin ang makikita mo sa iyong buhay. Ngunit kung ang iyong isip ay nakaugat sa mga pangako ng Diyos, makikita mo ang pagbabago at tagumpay. Itinuturo ng Biblia na ang tao ay kung ano ang kanyang iniisip. Kawikaan 23:7. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang talunan, bigo at walang kakayahan, susunod ang iyong buhay sa ganitong paniniwala. Ngunit kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang mahal na anak ng Diyos na may banal na layunin, ang iyong buhay ay huhubugin ayon sa katotohanan ito. Ang tanong ay, paano natin mababago ang ating paraan ng pag-iisip? Paano natin maiaayon ng ating isipan sa sinasabi ng Diyos sa halip na hayaan ang mga sitwasyon at problema ang magdikta ng ating pag-iisip? Sa bahaging ito, uunawain natin ang tunay na epekto ng ating mga isipin at paano natin makokontrol ang mga ito upang mamuhay ng ganap na ginagabayan ng pananampalataya at hindi ng takot. Uno, ang prinsipyo ng pagtatanim sa isipan. Lahat ng pumapasok sa iyong isipan ay isang binhi. Ang iyong pinapakain ay lumalago at kalaunan namumunga. Kung palagi kang nalalantad sa negatibong balita, salitang puno ng pagkatalo at nakakalason, nakapaligiran, ang iyong isipan ay mapupuno ng takot at kawalan ng kumpiyansa. Ngunit kung pinapakain mo ang iyong isipan ng salita ng Diyos, papuri at mga aral na nagpapalakas ng loob, lalago ang iyong pananampalataya. Ang tanong ay, ano ang pinapayagan mong lumago sa iyong isipan? Ikinuwento ni Jesus ang talinghaga ng maghahasik, Mateo 3:9, upang ipakita na ang salita ng Diyos ay isang binhi. Ngunit may iba't ibang uri ng lupa kung saan maaaring mahulog ang binhing ito. May pusong matigas, kaya hindi ito nag-uugat. May pusong mababaw, kaya mabilis lumago ang binhi, ngunit hindi tumatagal kapag dumating ang bagyo ng buhay. May pusong nalulunod sa alalahanin, kaya hindi lumalago ang binhi dahil natatabunan ng takot at problema. May pusong matabang lupa kung saan lumalaki at namumunga ang salita ng Diyos. Ang parehong prinsipyo ay totoo sa ating mga isipin. Anong klase ng lupa ang inihahanda mo para sa iyong isip? Ito ba ay isang matabang lupa para sa pananampalataya o para sa takot?
Ang panganib ng pagpapakain sa maling kaisipan madalas, hindi natin napapansin kung paano natin pinapalakas ang mga kaisipang sumisira sa atin. Ang isang simpleng alalahanin ay maaring lumaki at maging isang dambuhalang higante na pumipigil sa atin. Halimbawa, ang isang simpleng pag-aalala tungkol sa hinaharap ay maaaring maging matinding pagkabalisa. Ang isang alaala ng pagkakamali sa nakaraan ay maaaring maging isang bitag ng matinding pagkakasala. Ang isang pagkabigo ay maaaring humantong sa isang pusong punong-puno ng sama ng loob. Ang isang negatibong pag-iisip ay maaaring lumakas at maging isang kuta sa ating isipan, isang bagay na mahirap ng tibagin. Kaya't sinasabi ng Biblia, dinadala namin sa pagkabihag ang bawat pag-iisip upang ito ay pasakop kay Kristo. 2 Korinto 1:2. Kapag napansin mong may lumalapit na negatibong kaisipan, huwag mo itong pakainin. Putulin mo ito bago ito mag-ugat. Ngunit paano ito gawin sa praktikal na paraan? Narito ang isang makapangyarihang prinsipyo. Hindi mo mapipigilan ang isang negatibong kaisipan na lumitaw, ngunit ikaw ang magpapasya kung papakainin mo ito o palalayasin. Kung ang isang ibon ay lumapag sa iyong ulo, pwede mo itong itaboy. Ngunit kung papayagan mong manatili ito, gagawa ito ng pugad. Ganito rin ang kaisipan. Ikaw ang magpapasya kung alin ang mananatili at alin ang tatanggalin. 3. Ang kapangyarihan ng kapalit. Palitan ang kasinungalingan ng katotohanan ni isang mahalagang prinsipyo. Hindi mo maaaring burahin lang ang isang negatibong kaisipan. Dapat mo itong palitan ng isang tunay at nakapagpapalakas na kaisipan. Ang ating isipan ay parang isang baso ng maruming tubig. Kung susubukan mo lamang alisin ang dumi, marumi pa rin ito. Ngunit kung patuloy mong pupunuin ito ng malinis na tubig, kusa nitong ilalabas ang dumi. Ang malinis na tubig na kailangang punuin sa ating isipan ay ang salita ng Diyos. Kapag may negatibong kaisipan na pumasok, huwag mo lang labanan, sagutin mo ito ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Halimbawa, kung iniisip mong wala akong halaga, sabihin mo, ako ay mahalaga sa mata ng Diyos. Isaiah 43:4. Kung iniisip mong hindi ko kayang magbago, sabihin mo, ang Diyos ang gagawa ng pagbabago sa akin. Filipos 1:6. Kung iniisip mong nag-iisa ako, sabihin mo, hindi ako iiwan o pababayaan ng Diyos. Hebrews 13:4. Kapag sinasagot mo ang negatibong kaisipan gamit ang katotohanan ng Diyos, nire-reprograma mo ang iyong isipan upang mag-isip ayon sa pananaw ng Diyos. Ang impluensya ng kapaligiran sa iyong kaisipan isa pang mahalagang hakbang sa pag-aalis ng negatibong kaisipan ay pag-iingat sa kapaligiran na ginagalawan mo. Ang mga taong kasama mo, kung palagi kang napapaligiran ng mga taong negatibo at mahilig magreklamo, madali kang mahahawa sa ganoong pag-iisip. Ang iyong pinapanood at pinakikinggan, ang mga palabas, musika at social media content ay may epekto sa iyong isipan. Ang iyong binabasa at pinag-aaralan, ang iyong isipan ay nahuhubog ng kung ano ang iyong nilalagay sa harapan mo. Kung gusto mong alisin ang mga negatibong kaisipan, palibutan mo ang iyong sarili ng mga bagay na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Sabi sa Kolosas 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na panlupa. Maging maingat sa kung ano ang pinapayagan mong pumasok sa iyong isipan. Ang panalangin bilang sandata laban sa negatibong kaisipan ang pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatiling malaya ang ating isipan ay ang panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nakakakonekta sa tunay na pinagmumulan ng katotohanan, ang Diyos. Sabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo at may pasasalamat.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag nararamdaman mong ang iyong isipan ay inaatake ng takot, lumapit ka sa Diyos sa panalangin. Ang pagbabago ng iyong kaisipan ay nagsisimula ngayon. Huwag nang hayaan ang mga negatibong kaisipan na mangibabaw sa iyong buhay. Sabihin mo, ang aking isipan ay kay Kristo. Ang lihim upang masira ang siklo ng negatibong kaisipan, sinubukan mo na bang alisin ang mga negatibong kaisipan, ngunit palagi silang bumabalik. Parang kahit anong gawin mo, may mga tinig sa iyong isipan na patuloy na bumubulong ng takot, pagdududa, at panghihina ng loob. Nangyayari ito dahil ang negatibong pag-iisip ay hindi lang basta mga ideya na dumadaan. Ito ay isang paulit-ulit na siklo. Kung hindi natin sisirain ang ugat ng siklong ito, patuloy itong babalik ng mas malakas at mas mahirap sugpuin. Ang magandang balita ay binigyan na tayo ng Diyos ng paraan upang makalaya mula sa kulungang ito sa ating isipan. Hindi lamang niya tayo tinuturuan kung paano alisin ang mga negatibong kaisipan, kundi kung paano natin mapapalitan ang mga ito ng isang matagumpay na mentalidad na nakabatay sa pananampalataya at katotohanan. Ngayon, matututuhan mo ang lihim upang tuluyang masira ang siklong ito. Kapag isinabuhay mo ito, ang iyong isipan ay mababago at mararanasan mo ang tunay na kapayapaang nagmumula sa Diyos. Paano nabubuo ang siklo ng negatibong kaisipan? Upang maunawaan kung paano masisira ang siklong ito, kailangang maunawaan muna natin kung paano ito nagsisimula. Ang bawat negatibong kaisipan ay hindi lang basta lumilitaw ng walang dahilan. Karaniwan, ito ay may sinusunod na pattern na nauulit-ulit, trigger, pagpapasimula. May isang pangyayari na nag-uudyok sa negatibong pag-iisip. Maaari itong isang alaala, isang komento ng ibang tao o isang mahirap na sitwasyon. Interpretasyon, sinusubukan ng ating isipan na bigyan ng kahulugan ng pangyayaring ito. Dito pumapasok ang kaaway, binabaluktot ang katotohanan at nagtatanim ng kasinungalingan. Reaksyong emosyonal. Ang kaisipan ay nagbubunga ng emosyon. Kung tinanggap mo ang kasinungalingan, mararamdaman mo ang takot, lungkot, pagkakasala o panghihina, pagpapatibay ng kaisipan. Kapag mas pinapakain mo ang emosyon, mas lumalakas at umuulit ang negatibong pag-iisip. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ilang beses nang umikot ang siklong ito sa iyong buhay. Maaaring may isang pangyayaring nagdulot sa iyo ng matinding sakit at sa halip na makita ang iyong sarili bilang isang mananagumpay, naniwala kang isa kang bigo. O kaya naman, may mga masasakit kang narinig noon at hindi mo namamalayang dinadala mo pa rin ito hanggang ngayon. Ngunit narito ang sikreto, ang siklong ito ay maaaring maputol. Sabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tubasay 32. Kung ang siklo ng negatibong pag-iisip ay nakabatay sa kasinungalingan, ang tanging paraan upang masira ito ay palitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Paano matutukoy ang mga kasinungalingang umaalipin sa iyong kaisipan? Ang kaaway ay gumagawa sa tahimik at mapanlinlang na paraan. Hindi siya lalapit at sasabihing, narito ang isang kasinungalingan upang ikaw ay alipinin. Sa halip, itinatago niya ang kanyang kasinungalingan sa anyo ng tila makatotohanang pag-iisip. Narito ang ilang halimbawa ng mga kasinungalingang maaring sinusubukan niyang itanim sa iyong isipan. Hindi ako sapat para pagpalain ng Diyos. Walang nagbabago sa buhay ko, nakalimutan na ako ng Diyos. Paulit-ulit akong nagkakamali, hindi ko kayang magtagumpay. Masyadong marumi ang aking nakaraan, hindi ako kayang patawarin ng Diyos. Ngunit kung ihahambing natin ito sa katotohanan ng salita ng Diyos, mahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Kanyang biyaya.
Efeso 2, kailanman ay hindi tayo iiwan ng Diyos lalo na sa mga mahihirap na panahon. Deuteronomio 31:6, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mapagtagumpayan ang anumang laban. Filipos 4:13, ang kapatawaran ng Diyos ay ganap at ginagawa niya tayong bagong nilalang. Hubon Korinto 17, kung ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili ay hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi ito totoo. Ang lihim ng espiritual na reprograma. Ngayong nauunawaan na natin kung paano nabubuo ang negatibong pag-iisip at kung paano ito ginagamit ng kaaway, kailangan nating matutunang ireprograma ang ating isipan upang mag-isip tulad ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia, sapagkat kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, siya nga iyon. Kawikaan 23:7, kapag binago mo ang iyong pag-iisip, automatikong magbabago ang iyong buhay. Paano natin ito gagawin? Narito ang 3 hakbang upang ireprograma ang iyong isipan ayon sa katotohanan ng Diyos. Palitan ng kasinungalingan ng katotohanan. Tukuyin ang negatibong kaisipan at palitan ito ng salita ng Diyos. Ihayag ang katotohanan araw-araw. Kahit hindi mo agad maramdaman, ipahayag ang salita ng Diyos hanggang sa ito ay maging bahagi ng iyong paniniwala. Palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Basahin ang Biblia, makinig sa papuri, at magkaroon ng koneksyon sa mga taong nagpapalakas ng iyong espiritual na buhay. 4. Ang kahalagahan ng espiritual na pagbabantay ngayon na natutunan mo kung paano palitan ang negatibong pag-iisip ng katotohanan. May isa pang mahalagang hakbang, patuloy na bantayan ang iyong isipan. Sabi ni Jesus, maging handa kayo at manalangin. Ida Mateo 26:41, hindi sapat na magtagumpay laban sa negatibong pag-iisip minsan lamang. Dapat mong protektahan ang iyong isipan laban sa mga susunod na pagsalakay. Paano ito gagawin? Maging mapanuri sa kung anong pumapasok sa iyong isipan. Iwasan ang mga bagay na nagpapalakas ng takot, duda at panghihina. Palaging pakainin ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Huwag hayaang maging bakante ang iyong isip. Panatilihin ang isang aktibong buhay panalangin. Ang panalangin ay nagpapalakas ng ating isip at pinananatili tayong malapit sa Diyos. Udi ang bunga ng isang muling na bagong kaisipan. Ano ang mangyayari kung tuluyang mong alisin ang negatibong pag-iisip? Magkakaroon ka ng higit na kapayapaan. Mas magiging matatag ka sa harap ng pagsubok. Magiging mas matibay ang iyong pananampalataya. Mabubuhay ka ng may galak at pasasalamat. Mas lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ito pangarap lamang. Ito ay posible para sa iyo. Ngunit nakasalalay ito sa iyong desisyon na magsimula ngayon. Ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso at nais baguhin ang iyong isipan at buhay. Kung ikaw ay handa, ipahayag ito. Ang aking isipan ay binago ng salita ng Diyos. Ang pasasalamat bilang espiritual na sandata laban sa negatibong kaisipan. Napansin mo na ba na kapag puno ka ng pasasalamat, ang iyong isipan ay nagiging payapa? Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang damdamin. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata laban sa negatibong pag-iisip. Maraming tao ang nag-aakala na kailangan munang alisin ang masasamang kaisipan bago maging mapagpasalamat. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang pasasalamat ang nagtataboy sa negatibong pag-iisip at nagbibigay daan sa kagalakan at kapayapaan ng Diyos. Ngunit paano natin magagamit ang pasasalamat upang baguhin ang ating pag-iisip? Paano nito tinutulungan tayong mapawi ang takot, pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan? Ngayon, matututuhan mo kung bakit ang pasasalamat ay isang kalasag laban sa mga atake ng kaaway at paano ito mapapalago sa iyong pang-araw-araw na buhay. 1.
Ano ang tunay na pasasalamat? Ang pasasalamat ayon sa Biblia ay hindi lang basta isang panandaliang damdamin na lumilitaw kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay. Ito ay isang pagpili, isang paraan ng pamumuhay at isang estilo ng pag-iisip na nagpoprotekta sa ating isipan laban sa negatibidad. Maraming tao ang nagpapasalamat lamang kapag maayos ang lahat. Ngunit tinuturo sa atin ng Biblia ang isang mas malalim na katotohanan. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Andre, Tesalonica 5:18. Pansinin na hindi sinabi ng Diyos na magpasalamat lamang tayo kapag perpekto ang ating sitwasyon. Sinabi niya na magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin, kundi sa kung ano ang nangyayari sa loob natin. Bakit ito mahalaga? Dahil binabago ng pasasalamat ang ating pananaw sa buhay. Kapag pinili nating magpasalamat, ang ating isipan ay nakaayon sa katotohanan ng Diyos at ang negatibong pag-iisip ay humihina. Ngayon, unawain natin kung paano natin magagamit ang pasasalamat bilang isang espiritual na sandata upang baguhin ang ating isipan at palayasin ang negatibong kaisipan. In Dome, ang pasasalamat ay nagpapalayas ng takot at pagkabalisa. Ang takot at pagkabalisa ay dalawa sa pinakamalalaking magnanakaw ng kapayapaang nais ibigay sa atin ng Diyos. Ang mga ito ay lumilitaw kapag ang ating isipan ay nakatuon sa mga problema, kawalan ng katiyakan at sa mga maaaring magkamali. Ngunit ang pasasalamat ay may kapangyarihang baguhin ang ating pokus at putulin ang siklo ng pag-aalala. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Pansinin na itinuturo sa atin ni Pablo na ang panalangin at pasasalamat ang daan upang mawala ang ating pagkabalisa. Narito ang isang mahalagang prinsipyo. Huwag hintayin na mawala ang iyong pag-aalala bago ka magpasalamat. Magpasalamat ka at ang iyong pag-aalala ay mawawala. Tuwing may dumating na negatibong pag-iisip o pangamba, itigil mo ito at ideklara ang isang bagay na iyong ipinagpapasalamat sa Diyos. Halimbawa, negatibong kaisipan. Paano kung mabigo ako? Pasasalamat. Panginoon, salamat dahil pinalalakas mo ako at hindi mo ako iniiwan. Negatibong kaisipan, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pasasalamat. Salamat Diyos, dahil hawak mo ang aking buhay at may plano ka para sa akin. Ang simpleng pagbabagong ito sa isipan ay nagdadala ng kapayapaan ng Diyos na magbabantay sa iyong puso at isipan. 3. Ang pasasalamat bilang kalasag laban sa mga atake ng kaaway. Ayaw ng kaaway na tayo ay maging mapagpasalamat. Alam niya na ang isang pusong puno ng pasasalamat ay isang pusong matatag at hindi madaling pabagsakin. Ang pasasalamat ay tulad ng isang espiritual na kalasag. Kapag tinangka ng dyablo na magtanim ng pagdududa, pagrereklamo at kawalan ng kasiyahan, ang pasasalamat ang nagbablock sa mga ito at pinapanatili ang ating isip sa katotohanan ng Diyos. Makikita natin sa Biblia kung paano ginamit ng kaaway ang kakulangan ng pasasalamat upang sirain ang buhay ng marami. Ang mga Israelita, tinanggal sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himala, ngunit sila ay nagsimulang magreklamo at magduda. Bilang resulta, 40 taon silang nagpalibot sa disyerto at hindi agad natanggap ang kanilang ipinangakong lupain. Si Eva sa hardin ng Eden, sa halip na magpasalamat sa lahat ng ibinigay ng Diyos, nakatuon siya sa isang bagay na hindi niya maaaring makuha. Ang kawalan ng pasasalamat ang nagdala sa kanya sa patibong ng kaaway. Si Cain,
Sa halip na magpasalamat sa kung anong ibinigay ng Diyos sa kanya, ikinumpara niya ang kanyang sarili kay Abel at hinayaan ang inggit na maghari sa kanyang puso. Ang kakulangan ng pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan sa kaaway upang maghasik ng kawalang kasiyahan, pagkainggit, panghihina ng loob at pagre-rebelde. Ngunit ngayon, tinatawag ka ng Diyos upang putulin ang siklong ito. Piliin mong maging mapagpasalamat kahit sa mahihirap na panahon. Piliin mong purihin ang Diyos kahit hindi mo pa nauunawaan ang kanyang plano. Kapag ginawa mo ito, ang iyong isipan ay nagiging matibay laban sa mga atake ng kaaway. Paano sanayin ang iyong isipan na maging mapagpasalamat araw-araw? Ang pasasalamat ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari. Ito ay isang desisyon na dapat sanayin. Narito ang 3 praktikal na hakbang upang palaguin ang isang pusong puno ng pasasalamat. Simulan ang araw sa pasasalamat bago ka kumuha ng iyong telepono o isipin ang iyong mga problema. Maglaan ng sandali upang magpasalamat. Halimbawa, salamat Diyos dahil nagising ako ngayong araw. Salamat sa hangin na aking nilalanghap. Salamat Panginoon dahil kasama kita sa bawat sandali. Palitan ng reklamo ng pagpupuri. Kapag gusto mong magreklamo, huminto at hanapin ng isang bagay na maaari mong ipagpasalamat. Magtago ng isang aklat ng pasasalamat araw-araw. Isulat ang 3 bagay na iyong ipinagpapasalamat. Sa paglipas ng panahon, makikita mo kung gaano karaming biyaya ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Wow! Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto para sa himala sa buong Biblia. Makikita natin na bago gumawa ng himala si Jesus, siya ay nagpapasalamat muna. Bago paramihin ang tinapay at isda, siya ay nagpasalamat. At ang himala ay nangyari, Juan 6:11. Bago buhayin si Lazaro, nagpasalamat siya sa Ama at ang patay ay bumangon. Juan 11:41-42. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binibigyan natin ng puwang ang Diyos upang kumilos sa ating buhay. Kung nais mong makita ang pagbabago, magsimula sa pasasalamat. Piliin ang pasasalamat at makikita mong magbabago ang iyong isip, puso at buhay. Ang pagsamba bilang makapangyarihang sandata laban sa negatibong kaisipan. Napansin mo na ba na kapag sumasamba ka sa Diyos, ang iyong isipan ay napupuno ng kapayapaan? Naranasan mo na bang mawala ang bigat ng iyong alalahanin habang pinupuri mo siya? Hindi ito nagkataon lamang. Ang pagsamba ay hindi lang basta pagkanta sa loob ng simbahan o isang ritual na ginagawa tuwing linggo. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata na may kakayahang palayasin ang negatibong kaisipan at muling itama ang ating pananaw. Ngayon, matututuhan mo kung paano binabago ng pagsamba ang iyong isipan at paano ka nito maaaring tulungan upang ang iyong buhay ay mapuno ng presensya ng Diyos sa halip na ng mga atake ng kaaway. Bakit may kapangyarihan ang pagsamba sa ating isipan? Ang pagsamba ay isa sa pinakamalalim na paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag sumasamba tayo, iniaalis natin ang ating focus sa mga problema at itinatama natin ang ating paningin sa kadakilaan ng Diyos. Hindi tayo nilikha upang buhatin mag-isa ang mabibigat na pasanin. Hindi nilikha ng Diyos ang ating isipan upang mabuhay sa ilalim ng takot, pagdududa at pangamba. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Pansinin ang sinabi ni Jesus, nais niyang bigyan tayo ng kapahingahan. Ngunit madalas, hindi natin mararanasan ang kapahingahang ito dahil ang ating isipan ay punong-puno ng mga negatibong kaisipan. Narito ang isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo. Kapag mas madalas kang sumasamba, mas kaunting puwang ang natitira para sa negatibong pag-iisip. Binabago ng pagsamba ang ating pananaw.
Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang takot, pag-aalala o pagdududa. Part 2. Ang pagsamba bilang lihim sa tagumpay sa espiritual na labanan sa isipan. Ang negatibong pag-iisip ay hindi lang basta isang pakiramdam. Ito ay isang sandata na ginagamit ng kaaway laban sa iyo. Itinuturo ng Biblia na tayo ay nasa isang espiritual na labanan at ang pinakamalaking labanan ay nagaganap sa ating isipan. Sapagkat ang mga sandata ng ating pakikibaka ay hindi makalaman, kundi may kapangyarihan sa Diyos upang gibain ang mga kuta. 2 Korinto 10:4. Ang mga kuta na tinutukoy sa talatang ito ay mga kasinungalingan at negatibong kaisipan na nagpaparalisa sa atin. Ngunit ibinigay ng Diyos sa atin ang mga espiritual na sandata upang sirain ang mga ito, at isa sa pinakamakapangyarihang sandata ay ang pagsamba. Kapag sumasamba ka, ang kaaway ay nawawalan ng kapangyarihan sa iyong isipan. Ang mga negatibong kaisipan ay nanghihina at unti-unting nawawala. Ang kapaligiran mo ay nagbabago dahil ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo. Ang iyong pananampalataya ay lumalakas dahil naaalala mong tapat at makapangyarihan ng Diyos. Ang pagsamba ay isang espiritual na kalasag na pumoprotekta sa iyong isipan laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Tuwing susubukan kang sakupin ng negatibong kaisipan, itaas mo ang iyong tinig at purihin mo ang Diyos. Mapapansin mong agad na magbabago ang iyong isipan at ang iyong damdamin. Andari, halimbawa sa Biblia, ang kapangyarihan ng pagsamba sa gitna ng labanan. May isang kamanghamanghang kwento sa Biblia na nagpapakita kung paano na pagtatagumpayan ng pagsamba ang anumang laban kahit pa ang tila imposibleng sitwasyon. Sa 2 Kronika 20, ang hari ng Huda na si Josaphat ay nakaharap sa isang napakalaking hukbo ng kaaway. Sa paningin ng tao, wala siyang pag-asa upang manalo. Ngunit sa halip na matakot, pinili niyang sambahin ang Diyos. Matapos niyang kumonsulta sa bayan, pumili si Josaphat ng mga mang-aawit upang purihin ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. At sila'y lumakad sa unahan ng hukbo, umaawit, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman." Sa Kronika 20:21. Pansinin ito, inilagay nila ang mga sumasamba sa unahan ng hukbo. At ano ang nangyari? Nang sila'y nagsimulang umawit at magpuri, inilagay ng Panginoon ang isang bitag laban sa kanilang mga kaaway at sila ay nalupig. Kronika 20:22. Ito ang isang mahalagang espiritual na prinsipyo. Kapag tayo ay sumasamba, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Kung ang mga Israelita ay tumutok sa takot at pag-aalala, tiyak na natalo sila sa labanan. Ngunit dahil pinili nilang sumamba, kumilos ang Diyos para sa kanila. Ngayon, isipin mo, ilang labanan sa iyong buhay ang sinusubukan mong labanan mag-isa, gayong maaari mo sanang gamitin ang pagsamba at hayaan ng Diyos na lumaban para sa iyo. Paano gawing pamumuhay ang pagsamba? Ang pagsamba ay hindi dapat isang bagay na ginagawa lang tuwing linggo o kapag may magandang pakiramdam. Ito ay dapat maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang 3 paraan upang gawin itong isang pamumuhay. Gawing isang banal na lugar ang iyong tahanan, magpatugtog ng papuri habang ginagawa ang iyong mga gawain. Maglaan ng oras upang umawit at purihin ang Diyos kahit walang musika. Ipagbunyi ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat. Gamitin ang pagsamba bilang sagot sa negatibong kaisipan. Kapag may lumitaw na negatibong kaisipan, sagutin ito ng papuri. Halimbawa, negatibong kaisipan, "Wala akong halaga." Pagsamba, "Panginoon, pinupuri kita dahil minahal mo ako at hinirang." Negatibong kaisipan, "Nag-iisa ako." Pagsamba, "Salamat Diyos, dahil kailanman ay hindi mo ako iiwan."
Matutong sumamba kahit sa mahihirap na panahon. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa ating sitwasyon, kundi sa kung sino ang Diyos. Kahit hindi mamulaklak ang puno ng igos, kahit walang bunga ang ubasan. Magagalak pa rin ako sa Panginoon, magpupuri pa rin ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Habakuk 3:17-18. Ang totoong sumasamba ay hindi tumitingin sa kalagayan. Sumasamba siya dahil alam niya kung sino ang Diyos. Ang bunga ng isang buhay na puno ng pagsamba ngayon, isipin mo ang iyong buhay kung ang pagsamba ang magiging pangunahing sandata mo laban sa negatibong kaisipan. Ang iyong isipan ay mapupuno ng kapayapaan at hindi ng pag-aalala. Ang iyong pananampalataya ay lalago at magiging matatag. Ang presensya ng Diyos ay laging makakasama mo. Mararanasan mo ang kapayapaan kahit nasa gitna ng bagyo. Hindi ito pangarap lamang. Ito ay isang katotohanan na maaari mong maranasan araw-araw. Ngayon, gawin ang desisyong ito. Tuwing susubukan kang sakupin ng negatibong kaisipan, pipiliin mong tumugon sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. Sabihin mo, pinipili kong sumamba sa Diyos sa lahat ng sandali. Ang pagpapatawad bilang susi sa isang isipang malaya sa negatibong kaisipan. Naranasan mo na bang paulit-ulit balikan ang mga sakit ng nakaraan? Ramdam mo pa rin ba ang galit, hinanakit o sama ng loob sa isang taong nakasakit sa iyo? Napansin mo na bang may ilang alaala na tila kumakapit sa iyong isipan, hinahadlangan kang magpatuloy? Ito ay dahil ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa relasyon natin sa iba. Ito ay may direktang epekto sa ating isipan at damdamin. Ang kawalan ng pagpapatawad ay isa sa pinakamalaking hadlang sa espiritual at emosyonal na kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makaabante sa buhay. Ang kanilang isipan ay nakakadena pa rin sa nakaraan, patuloy na nagpapakain ng mga negatibong kaisipan ng sama ng loob, paghihiganti at kalungkutan. Ngunit narito ang isang makapangyarihang lihim mula sa salita ng Diyos. Kapag natutunan nating tunay na magpatawad, makakaranas tayo ng isang pambihirang kalayaan, pisikal, emosyonal at espiritual. Ngayon, mauunawaan mo kung paano ang pagpapatawad ang maaaring maging susi upang tuluyang maalis ang mga negatibong kaisipang bumibilanggo sa iyo. Umbertil, ang kawalan ng pagpapatawad ay pinagmumulan ng negatibong kaisipan. Madalas nating isipin na ang negatibong kaisipan ay nagmumula lamang sa takot, pag-aalinlangan o pagkabalisa. Ngunit ang totoo, isa sa pinakamalalaking pinagmumulan ng negatibong pag-iisip ay ang hindi pagpapatawad. Kapag hindi tayo nagpapatawad, nakakabit pa rin ang ating isipan sa nakaraan. Patuloy tayong binabagabag ng masasakit na alaala. Paulit-ulit nating iniisip ang mga sugat na hindi pa gumagaling. May mga tao na kahit lumipas na ang maraming taon, ay hindi pa rin lubos na nakakalimot sa sakit na kanilang naranasan. Patuloy nilang inuulit sa kanilang isipan ang mga pangyayari at sa bawat pag-alala, muli nilang nararamdaman ang parehong sakit. Ang kawalan ng pagpapatawad ay parang lason na unti-unting sumisira sa ating isipan at puso. Tiyakin ninyong walang sinuman ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Bantayan na walang ugat ng kapaitan ang tumubo at magdulot ng kaguluhan at mahawa ang marami. Hebreo 12:15. Ang hindi pagpapatawad ay nagbubunga ng ugat ng kapaitan at ang ugat na ito ay unti-unting kumakalat sa buong isipan at damdamin ng tao. Ngunit hindi ito ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay may inihandang tunay na kalayaan at ito ay mararanasan lamang sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad bilang isang pinalalayang hakbang, maraming tao ang naniniwala na ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin sa taong nakasakit sa atin. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang pagpapatawad ay isang regalo para sa atin mismo.
Kapag nagkikimkim tayo ng galit at hinanakit, binibigyan natin ng puwang ang kaaway upang kontrolin ang ating isipan. Ginagamit niya ang sugat na ito upang punuin. Butayos ng mga palilinlang tulad ng, hindi mo ito malalampasan. Ang taong iyon ay dapat pagbayaran ang ginawa niya sa iyo. Hindi ka kailanman magiging masaya hanggat hindi ka nakakaganti. Masyado kang nasaktan para basta na lang magpatawad. Ang mga kaisipang ito ay hindi mula sa Diyos. Ito ay mga kasinungalingan ng kaaway upang ipagpatuloy ang pagkakagapos mo sa sakit. Ngunit tinuturuan tayo ni Jesus ng isang ganap na naiibang daan. Kung pinapatawad ninyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Mateo 6:13. Ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin, ito ay isang desisyon. Hindi tayo naghihintay hanggang sa maramdaman nating gusto nating magpatawad. Pinipili nating magpatawad dahil alam nating ito ay susi sa ating sariling kalayaan. Kung nais mong mapalaya ang iyong isipan mula sa negatibong pag-iisip, kailangan mong gawin ang desisyong ito, patawarin ang iba kahit hindi mo pa ito nararamdaman. Piliin ang pagpapatawad kahit hindi ito mukhang makatarungan. Ipagkatiwala sa Diyos ang sakit na nagpapabigat sa iyong isipan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapakitang parang walang nangyari. Ito ay nangangahulugang pinipili mong huwag nang bitbitin ang bigat na ito sa iyong puso. 3. Paano magpatawad at palayain ang iyong isipan? Maaaring iniisip mo ngayon, paano ako magpapatawad ng totoo? Paano ako makakalaya mula sa sakit? Narito ang 3 hakbang upang tunay na magpatawad at mapalaya ang iyong isipan mula sa negatibong kaisipan. Nung kilalanin na kailangan mong magpatawad, ang unang hakbang sa pagpapagaling ay ang pag-amin na may sugat kang kailangang ayusin. Maraming tao ang nagsasabing, napatawad ko na siya. Ngunit sa tuwing naiisip nila ang nangyari, ramdam pa rin nila ang pait. Tanungin mo ang iyong sarili, mayroon bang isang tao na sa kaloob-looban mo hindi mo pagganap na napapatawad? Hilingin mo sa Diyos na ipakita sa iyo kung meron ka pang sama ng loob na kailangang ipalaya. 2. Ipagkatiwala ang iyong sakit sa Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng taong nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay nangangahulugan na ibinibigay mo ang hustisya sa Diyos. Huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi ipaubaya ninyo ito sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Roma 2:19. Kapag nagpatawad ka, hindi mo sinasabing walang halaga ang iyong sakit. Sinasabi mo lang na ipinagkakatiwala mo ito sa Diyos, at Siya ang bahalang gumanti para sa iyo sa tamang panahon. Ideklara ang iyong pagpapatawad ng malakas. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kapag idineklara natin ang pagpapatawad, may nagaganap sa espiritual na mundo. Kahit hindi mo pa ito ganap na nararamdaman, sabihin mo ito ng buong puso. Pinipili kong patawarin si pangalan ng tao sa pangalan ni Jesus. Hindi na ako alipin ng sakit na ito. Ako ay pinalaya ng Diyos. Ang aking isipan ay kay Kristo at hindi na ito mahahawakan ng kapaitan. Sa una, maaaring mahirap, ngunit sa bawat deklarasyon, unti-unti mong mararamdaman ang kagaanan. Ano ang mangyayari kapag pinili mong magpatawad? Kapag pinili mong magpatawad, mararanasan mo ang mas magaan na isipan at damdamin. Pagkawala ng mga negatibong kaisipan na bumabagabag sa iyo, kapayapaang hindi maipaliwanag, mas malalim na relasyon sa Diyos. Patawarin ninyo at kayo ay patatawarin din. Lucas 6:37. Kung nais mong makaranas ng isang bagong simula at isang isipan na puno ng kapayapaan, piliin mong magpatawad ngayon. Handa ka na bang piliin ang pagpapatawad? Sabihin mo, pinipili kong magpatawad at mamuhay sa kalayaan.
Pagbuo ng isang isipang pinatibay ng salita ng Diyos, napansin mo na ba kung paano may ilang negatibong kaisipan na patuloy na bumabalik kahit na tila nalampasan mo na ang ilang laban sa iyong isipan? Ito ay dahil ang pagtanggal ng masasamang kaisipan ay hindi lang tungkol sa pagtanggi sa mga ito, kundi sa patuloy na pagpapalit ng mga ito sa katotohanan ng Diyos. Kung ang iyong isipan ay isang bahay, hindi sapat na paalisin lamang ang mga magnanakaw nang hindi pinapalakas ang mga pinto at bintana. Ang kaaway ay palaging susubukang bumalik. Ang tanging paraan upang pigilan ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang espiritual na muog, at ang muog na ito ay ang salita ng Diyos. Ngayon, matututuhan mo kung paano patatagin ang iyong isipan upang hindi na muling magkaroon ng kapangyarihan ang negatibong kaisipan sa iyong buhay. Ang isipan ay isang espiritual na larangan ng labanan mula pa sa simula ng sangkatauhan. Ang pinakamatinding laban na ating kinakaharap ay hindi pisikal, kundi mental. Ang unang tukso sa kasaysayan ay hindi isang digmaan, isang trahedya o isang krisis sa pananalapi. Ito ay isang mapanlinlang na kaisipan na ipinasok sa isipan ni Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo maaaring kumain ng anumang puno sa halamanan? Genesis 3:1. Hindi ginamit ng kaaway ang espada o anumang sandata laban kay Eva. Ginamit niya ang kanyang mga salita upang magtanim ng pag-aalinlangan at baluktutin ang sinabi ng Diyos. At ito pa rin ang ginagawa niya hanggang ngayon. Kung kaya niyang kontrolin ang iyong isipan, kaya niyang impluensyahan ang iyong emosyon, desisyon at maging ang iyong kinabukasan. Dahil dito, tinuturo sa atin ng Biblia na bantayan ang ating isipan at dalhin ito sa ilalim ng katotohanan ng Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma 12:2. Kung nais nating tuluyang mapalaya mula sa negatibong pag-iisip, kailangan nating muling itayo ang ating isipan gamit ang salita ng Diyos. Ano ang kahulugan ng isang isipang pinatibay ng salita ng Diyos? Maraming tao ang nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanilang isipan ay binago na ng salita ng Diyos. Ang isang isipan na pinatibay ng salita ay hindi lang basta nakakaalam ng mga talata sa Biblia. Ito ay isang isipan na itinatag sa katotohanan ng Diyos. Kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito ay ipagkakaloob sa inyo. Juan 15:7. Pansinin na hindi lang sinabi ni Jesus na basahin ang salita, kundi manatili dito. Ibig sabihin, dapat nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw-araw at hayaan itong baguhin ang ating isipan, ipahayag ang mga katotohanan ng Biblia upang mapalitan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Isabuhay ang mga aral ng Diyos upang mapatatag ang ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat manatiling isang teorya lamang. Dapat itong maging pundasyon ng lahat ng ating iniisip at pinaniniwalaan. In Dirtsen, paano sinisira ng salita ng Diyos ang matagal ng paniniwala sa kasinungalingan? Maaaring may mga paniniwala kang pinanghahawakan sa loob ng maraming taon nang hindi mo namamalayan na hindi ito mula sa Diyos. Tinatawag ng Biblia ang mga maling paniniwalang ito bilang mga kuta sa ating isipan, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikibaka ay hindi makalaman, kundi may kapangyarihan sa Diyos upang gibain ang mga kuta, sinisira ang mga haka-haka at bawat pagmamataas na tumitindig laban sa kaalaman ng Diyos at dinadala bilang bihag ang bawat pag-iisip upang ito ay pasakop kay Kristo. 2 Corintios 10:14-15. Narito ang mahalagang prinsipyo: ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang wasakin ang anumang kasinungalingang itinanim ng kaaway sa iyong isipan.
Ngunit ito ay mangyayari lamang kung dadalhin natin ang bawat kaisipan sa ilalim ng katotohanan ni Kristo. Halimbawa, negatibong kaisipan. Ako ay isang bigo, hindi ko kayang magbago. Katotohanan ng Diyos. Lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4:13. Negatibong kaisipan. Nakalimutan na ako ng Diyos. Nag-iisa ako. Katotohanan ng Diyos. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang may espiritong bagbag. Awit 34:18. Tuwing may dumating na negatibong kaisipan, itanong mo sa iyong sarili, ayon ba ito sa salita ng Diyos? Kung hindi, palitan ito ng isang talata mula sa Biblia na nagpapatotoo sa katotohanan ng Diyos. Iyong title, Paano punuin ang iyong isipan ng salita ng Diyos? Araw-araw kung nais mong magkaroon ng isang matatag na isipan, kailangan mong gawin ang salita ng Diyos bilang iyong pang-araw-araw na pagkain. Narito ang 3 hakbang upang baguhin ang iyong isipan gamit ang salita ng Diyos. Shetu, magbasa at magnilay sa salita ng Diyos araw-araw. Sa halip, ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya siya'y nagbubulay-bulay araw at gabi. Awit 1:2. Huwag lamang basahin ang Biblia ng mabilis. Pagbulay-bulayan ito at hanapin kung ano ang nais ituro ng Diyos sa iyo. Endulso, isaulo at ideklara ang mga talata. Ang bibig ay nagsasalita mula sa kung ano ang nasa puso. Lucas 6:45. Kung ang iyong bibig ay laging nagsasabi ng negatibong bagay, ang iyong isipan ay mapupuno rin ng negatibidad. Ngunit kung palagi mong ipinapahayag ang salita ng Diyos, ang iyong pananaw sa buhay ay mababago. Endaka, pakainin ang iyong isipan ng makabuluhang nilalaman. Marami sa ating negatibong kaisipan ay nanggagaling sa mga bagay na ating pinapakinggan, binabasa at pinapanood. Anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig at kapuri-puri, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Danan Filipos 4:8. Kung nais mong magkaroon ng isang isipang matatag, piliin mong pakinggan at panoorin ang mga bagay na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang bunga ng isang isipang pinatibay ng salita ng Diyos, kung ang iyong isipan ay itinatag sa salita ng Diyos, mararanasan mo ang isang buhay na malaya sa negatibong kaisipan, isang pananampalatayang matatag sa harap ng anumang pagsubok, isang kapayapaang hindi natitinag. Ngayon, gawin ang desisyong ito. Itayo ang iyong isipan sa salita ng Diyos at huwag nang hayaang ang mga kasinungalingan ng kaaway ang maghari sa iyo. Sabihin mo, ang aking isipan ay pinatibay ng salita ng Diyos. Panatilihin ang isipang malaya sa negatibong kaisipan. Ang daan tungo sa isang binagong buhay, narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito at sa buong pag-aaral na ito, natutunan mo na ang isipan ay isang espiritual na larangan ng labanan at ang mga negatibong kaisipan ay sandata ng kaaway upang pahinain ka. Nauunawaan mo na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kinakailangang kasangkapan upang magkaroon ka ng isang isipan na binago niya, malaya sa takot, pag-aalinlangan at panlilinlang ng kaaway. Ngunit ngayon, may isang mahalagang tanong. Paano mapanatili ang pagbabagong ito sa paglipas ng panahon? Paano mo maiiwasan na bumalik ang negatibong kaisipan at muli kang kontrolin? Dahil ang totoo ay hindi madaling sumusuko ang kaaway. Patuloy siyang gagawa ng paraan upang maibalik ka sa iyong dating gawi, upang madistract ka at mawala ang iyong espiritual na pagbabantay. Ito ang dahilan kung bakit pag-uusapan natin ngayon kung paano mo mapoprotektahan at mapapalakas ang iyong isipan upang ito ay manatiling nakahanay sa salita ng Diyos. Kapag isinagawa mo ito, hindi ka lang basta mawawalan ng negatibong kaisipan, kundi mamumuhay ka sa kapayapaan, layunin at kaganapan. Ang pagbabago ng isipan
ay isang patuloy na proseso. Maraming tao ang iniisip na kapag nalampasan na nila ang isang mental na labanan, hindi na babalik ang negatibong kaisipan. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Itinuturo ng Biblia na ang pagbabago ng isipan ay hindi isang beses na pangyayari, kundi isang pang-araw-araw na proseso. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Idroma tat persistit sudasedu. Ang salitang magbago ay nasa patuloy na anyo na nangangahulugang ito ay dapat gawin ng palagian. Ibig sabihin, hindi sapat na talunin ang negatibong kaisipan ng isang beses lamang. Dapat patuloy mong bantayan, palakasin at alagaan ang iyong isipan araw-araw. Kung hindi mo ito gagawin, babalik ang masasamang kaisipan at kung hindi ka handa, muli nilang mahahanap ang daan upang makapasok sa iyong buhay. Kaya ang tanong, ano ang maaari mong gawin upang mapanatili ang pagbabagong ito? Tingnan natin ang ilang mahahalagang prinsipyo upang matiyak na ang iyong isipan ay mananatiling matatag at hindi matitinag. Maging masigasig sa pagbabantay ng iyong kaisipan. Nagbabala ang salita ng Diyos na kailangan nating maging maingat sa kung ano ang pumapasok sa ating isipan. Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Kawikaan 3:23. Sa Biblia, ang puso ay madalas na nangangahulugan ng isipan at panloob na kaisipan. Ibig sabihin, kailangan nating bantayan kung ano ang pumapasok sa ating isipan dahil ito ang humuhubog sa ating buhay. Narito ang ilang mahahalagang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili araw-araw. Ano ang aking pinapanood at pinakikinggan? Sino ang madalas kong kasama at kausap? Ano ang madalas kong iniisip at pinagkakaabalahan? Kung may napapansin kang bagay na nagpaparumi sa iyong isipan at nagdadala ng negatibong kaisipan, tanggalin ito kaagad. Huwag hayaang may masamang binhi na maitanim sa iyong isipan. Pakainin ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Araw-araw walang mas makapangyarihang paraan upang mapanatili ang isipan mong malaya sa negatibong kaisipan, kundi ang salita ng Diyos. Itinago ko sa aking puso ang iyong salita upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Dawit 118:11. Ang salita ng Diyos ay hindi lang basta nagtataboy ng masasamang kaisipan, kundi ito rin ang nagpapalakas ng ating pananampalataya, tiwala at panloob na kapayapaan. Praktikal na hamon, maglaan ng kahit ilang minuto araw-araw upang basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa dami ng nabasa mo, kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa. Pumili ng isang talata bawat araw upang pagnilayan at ulit-ulitin sa buong araw. Kapag mas puno ng salita ng Diyos ang iyong isipan, mas kaunting espasyo ang maiiwan para sa negatibong kaisipan. Manatili sa isang aktibong buhay. Panalangin ang isipan na konektado sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay hindi madaling madungisan ng negatibong kaisipan. Manalangin kayo ng walang patid. 1 Thessalonica 5:17. Ibig sabihin, hindi dapat maging panandalian lang ang panalangin. Ito ay dapat maging bahagi ng ating pamumuhay. Gawing ugali ang pakikipag-usap sa Diyos sa buong araw kahit maikli lamang ang iyong panalangin. Kapag dumating ang negatibong kaisipan, sa halip na hayaan itong manatili, ipanalangin ito sa Diyos. Kung dumating ang takot, manalangin. Kung may pag-aalinlangan, manalangin. Kung may pangamba, manalangin. Ang panalangin ay ang daan upang manatiling konektado sa kapangyarihan at kapayapaan ng Diyos. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Minsan, ang ating mga kaisipan ay naiimpluwensyahan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung paanong ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal, gayon din ang tao ay nagpapatalas sa kanyang kapwa.
Kawikaan 27:17. Praktikal na hamon, humanap ng mga taong makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya. Kung wala kang ganitong tao, sa paligid, makinig ng mga pangangaral at mensaheng makakapagpatibay ng iyong espiritual na buhay. Sex, maging mapagpasalamat. Araw-arawang pagpapasalamat ay isang espiritual na kalasag laban sa negatibong kaisipan. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. 1 Thessalonica 5:18. Praktikal na hamon. Araw-araw bago matulog, isulat ang 3 bagay na iyong ipinagpapasalamat. Kapag puno ng pasasalamat ang iyong puso, walang puwang ang negatibong pag-iisip. Checo, huwag tumigil sa paglago espiritual. Lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Praktikal na hamon. Patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at lumago sa pananampalataya. Kapag lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, mas nagiging matibay ang iyong isipan laban sa anumang pagsubok. Gawin ang desisyong ito ngayon. Ngayon, gawin ang desisyon na bantayan ang iyong mga kaisipan. Punuin ang iyong isipan ng salita ng Diyos. Mamuhay sa panalangin, palibutan ang sarili ng tamang tao, maging mapagpasalamat, patuloy na lumago espiritual. Sabihin mo, pinili kong panatilihing binago ng Diyos ang aking isipan